Anong ginagawang isang batang babae tulad mo kasama si Lolo? Parang malamig na tubig na dumampi ang mga salitang iyon sa akin nang tuminggala ako mula sa menu sa loob. Casa Miguel Restaurant sa Bonifacio Global City, Taguig. Tatlong estudyanteng kolehiyo ang nakatayo sa likuran ng asawa ko si Ronan na humaharang sa aming booth na may mga mapang-uyam na ngiti sa mukha. Ako si Leora Valdez at sa edad na 47, natutunan ko na ang hitsura ay maaring maglinlang. Karamihan ng tao ay nakakakita ng isang maliit na babae na may malambot na mukha at akala nila ay walang kakayahan ako. Hindi sila lubusang mali, mas gusto ko ang kapayapaan kaysa alitan, pero ang 15 taon sa Philippine Army Special Forces ang nagturo sa akin na minsan ang kapayapaan ay nangangailangan ng lakas. Si Ronan na 2 taon lang mas matanda sa akin sa 49 ay kalmadong tumingala mula sa kanyang inihaw na isda. Ang kanyang gray na buhok ay sumalamin sa mainit na ilawang restoran at nakita ko ang bahagyang tensyon sa kanyang balikat na nangangahulugang sinusuri niya ang sitwasyon. Tulad ko, siya rin ay naglingkod sa Special Forces, bagamat 5 taon na ang nakalipas nang lumipat siya sa private security consulting. Trabaho pa ba siya? Tawanan ng pinakamataas. Isang binata na may bleach na buhok at leather jacket na halatang fraternity. Ibig sabihin, ano ba talaga ang nangyayari rito? Ang pangalawang lalaki. Mas pandak pero mas malakas ang katawan at maraming piercings ay umismid. Siguro nurse niya o ano, tumutulong sa lolo na ikat ang pagkain. Ang mga kaibigan ay tinatawag siyang Tyler at amoy na amoy ang murang beer sa hininga niya. Ang pangatlong estudyante, si Jake, ay may matalinong mga mata na dapat ay mas nakakaalam pero ang peer pressure ay nagpapakatanga sa matatalino. Halika nga, sweetheart, mas marami kang magagawa. Bakit hindi mo iwan yang matanda at sumama ka sa amin para magparty? Naramdaman ko ang pamilyar na kalmadong. Pakiramdam na bumababa sa akin ang kapayapaan na dati ay dumarating bago ang misyon sa Mindanao. Automatikong gumana ang training ko. Suriin ang mga banta, tukuyin ang mga exit, protektahan ang asset. Sa pagkataong ito, ang asset ay ang aming tahimik na hapunan at ang dignidad ni Ronan. Magandang gabi sa inyo, Maginoo, sabi ko ng mahina. Ang boses ko ay may tahimik na autoridad na nakpangat ng kilay ni Ronan. Kilala niya ang tono na iyon. Nagsimulang mapansin ng ibang customer sa restaurant. Isang matandang mag-asawa sa 2 mesa ang nagbulungan, habang isang pamilya na may maliliit na anak ay mukhang hindi comfortable. Ang manager, isang nerbiyosong lalaki sa 30 anyos na si Marco, ay nag-over malapit sa pinto ng kusina pero mukhang hindi sigurado kung paano hahawakan ang lasing na estudyante na nananakit sa customers. Lumapit ng husto si Brad, ang pabango niya ay hindi maganda ang halo sa amoy nga alak. Halika nga, huwag kang ganyan, friendly lang naman kami. Inabot ng kamay niya ang balikat ko at nakita ko ang pagigpit ng panga ni Ronan. May isang madilim na bagay na gumalaw sa dibdib ko, hindi galit kundi katiyakan. Walang ideya ang mabatang ito kung ano ang kanilang pinasok. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas kami na against assumption sa Casa Miguel. May nasasabi na goltiga ako, maiba namang akala midlife crisis siya. Wala sa kanila ang naghahaka-haka na pareho kaming retired Special Forces operators na nagkakilala sa isang joint training exercise 12 taon na ang nakalipas. Ma'am, okay lang po ba dito? Sa wakas ay lumapit si Marco, ang manager. Asterisk, asterisk. Okay lang kami, salamat. Asterisk, asterisk, sagot ko. Asterisk, asterisk. Tapos na rin naman kaming kumain. Asterisk, asterisk. Malakas na tumawa si Brad. Oh, okay naman siya. Nag-uusap lang naman kami. Lumapit siya ng husto kay Ronan. Nilalabag ang personal space nito. Walang malirun, di ba, Lolo? Sumali si Tyler. Sigurado akong matapang ka nun araw, ano? Siguro naglaban sa Mindanao o sa mas lumang giyera. O sa Basilan, siguro.
dagdag ni Jake na may pangasar. Maraming beses na-deploy si Ronan sa counterterrorism operations sa Timog at nakatanggap ng mga commendations pero walang saysay na ipaliwanag iyon. Mga bata, sabi ni Ronan ng mahina, dapat bumalik na kayo sa mga kaibigan niyo. O ano, lolo, hamon ni Brad habang nakpaka-puff out ng dibdib. Lalaban ka sa aming tatlo, dahan-dahan akong tumayo, sa 5'4" at 120 pounds. Malamang na mukha akong sumusuko. Lalong lumawak ang ngiti ng gabinata. Aalis na kami ngayon, sabi ko habang inabot ang purse. Pero ang tatlong estudyante ay lumipat upang harangan ang daan. Ang mata ni Brad ay may mapanganib na kislap dahil sa sobrang alak at kakulangan ng disiplina. Asterisk hindi. Sa tingin ko hindi pa. Asterisk sagot ni Brad habang nakakrus ang mga braso. Asterisk hindi pa tapos ang usapan namin ng girlfriend mo. Asterisk. Asawa ko siya, sabi ni Ronan ng kalmado, bagamat nahuli ko ang talas sa boses niya. Ginawa ni Tyler ang exaggerated na shock na mukha. Asawa? Mas malala pala. Anong susunod? May dentures sa tabing kama. Ayaw namin na hulo, sabi ko, matatak ang boses. Gusto lang naming umalis. Hindi pa kami handa na umalis kayo. Singit ni Jake. Lumapit ng husto si Brad kay Ronan. Halos makadikit na ang dibdib nila. Sa tingin ko kailangan ng magandang babaeng ito ngang isang taong makapagpapasaya sa kanya. Isang hindi nangangailangan ng gamot para gawin ang trabaho, nakabitin sa hangin ang insulto. Namula ang mukha ni Ronan sa kontroladong galit. Dun ko ginawa ang desisyon. Akala nila ligtas sila dahil mukha akong walang kakayahan at matanda si Ronan. Sige, sabi ko, ganap na nagbago ang kalidad ng boses ko. Kung gusto niyo ng mahirap na daan, gawin natin ng mayos sa labas. Lalong lumaki ang mga mata ni Brad sa tuwa. Asterisk. Uy, sumaseryoso na. Narinig niyo ba, boys? Gusto ng lola na sa labas ituloy. Asterisk. Malamig ang hangin ng gabi sa BGC nang lumabas kami sa parking lot. Hinugot na ni Tyler ang phone. Kailangan nating i-record too. Tatlong kolehiyo versus lolo at sugar baby niya. Viral to asterisk, hinubad ko ang light cardigan na nagpakita ng toned arms at shoulders mula sa taon-taon ng pagpapanatili. Huling pagkakataon para umalis, sabi ni Ronan ng mahina na nanatiling nasa tabi pero binabantayan ang paligid. Talagang hahayaan mo ang asawa mo na lumaban para sayo, sigaw ni Jake. Huminga ako ng malalim at pinasentro ang sarili. Bumaba ang pamilyar na kalmado relaxed awareness kung saan bumagalang lahat. Asterisk. Sige, asterisk, sabi ko. Asterisk. Gusto niyo ako? Gawin natin isa. Asterisk. Sa wakas, ay tumagos ang aking confidence sa utak ni Brad na puno ng alak. May kakaunting pag-aalinlangan sa mukha niya. Itinihil ni Tyler ang pagre-record. Narinig niyo ako. Patuloy ko sa komanton. Gusto niyong patunayan na matatapang kayo. Ito na ang pagkakataon. Pero gawin natin ng maayos isa-isa. Walang armas, walang gang tactics. Umurong si Jake. Teka, baka na-carried away lang kami. Huli na para diyan. Sagot ko habang itinali ang buhok sa ponytail. Si Brad na naramdamang kailangan maglid ay lumakat pasulong. Sige, ano ba? Ibaba kita agad. Asterisk. Siya ay 6 feet at 200 pounds. Pero mali ang stance niya. Walang saysay ang laki kung hindi mo alam gamitin. Dumating ang wild swing ni Brad, isang right hook na may buong bigat. Umakbang ako palayo. In-redirect ang momentum niya at hinayang gawin ng physics ang natitira.
Nahuli ko ang nakalahat niyang braso at ginamit ang sarili niyang puwersa para aispin siya. Lalong lumaki ang mga mata ni Brad habang lumilipad siya patungo sa malaking dumpster. Ang kasiyasiyang tuno nang tumumba siya ng patiulo sa laman ng kusina at bulok na pagkain ay umaling-aungaw sa buong parking lot. Natihilan si Tyler. Paano mo? Asterisk asterisk physics asterisk asterisk paliwanag ko asterisk asterisk force equals mass times acceleration. Pareho iyong ibinigay ng kaibigan niyo. Ako lang ang nagbigay ng direction. Asterisk asterisk. Inilapag ni Tyler ang phone. Na-crossfit ako. Anunsyo niya. Maganda iyon sagot ko. Ako, chombat. Tumakbo siya para sa tackle. Umilag ako. Hinawakan ang sinturon niya at ginabayan ang direksyon niya patungo sa decorative fountain. Malakas ang splash. Bumangon si Tyler na umuubo. Natunaw ang matapang na imahe kasama ang hair gel niya. Si Jake ang tanging hindi pabasa ay tumingin sa mga kaibigan niya at pagkatapos sa akin, pasensya na po, sabi niya habang umurong na nakataas ang mga kamay. Huwag niyo po akong saktan. Pagkatapos ay umiyak na ng todo. Gusto ko ng nanay ko, daing niya. Mas mababa sa 3 minuto ang buong confrontation. Lumapit si Ronan, umiling. 15 taon sa Special Forces at puno ka pa rin mga sorpresa. Poetic ang aftermath. Bumanggong si Brad mula sa dumpster na puno na sarsa at wilted na gulay. Asterisk asterisk assault 2. Asterisk asterisk sigaw niya. Magandang ideya. Sa ngayon ko, tawagin natin ang pulis ng makasama. Sigurado akong magugustuhan nila ang security footage na 3 lalaki na sinulit ang isang mag-asawa. Lumabas si Marco ang manager at ang mga tauhan ng kusina. Tiningnan ni Marco ang security camera. Asterisk, asterisk palagi, naming ibinibigay ang footage kapag may nagre-reklamo na na-assault. Standard procedure. Na tanto ni na Tyler at Jake na kapag nag-file sila NG kaso, makikita NG kanilang magulang, ang universidad, at pulis kung paano sila kumilos. Ang perpektong ending ay nang dumating ang nanay ni Jake na naka-scrubs. Isang tingin lang sa anak niya at sa gulo ay alam na niya kung sino ang may kasalanan. Jacob. Anong ginawa mo? Susunod na dumating ang tatay ni Brad na nakapick up. Tiningnan ang anak na punong basura at umungol pasok sa likod. Huwag kang upo sa upuan ko ng ganyan. Huling dumating ang kapatid ni Tyler. Tumatawa at nagre-record ng basa na anyo ni Tyler para sa social media. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan ni Ronan. Nagalok si Marco, libre na po ang pagkain niyo ngayon. At kapag bumalik kayo, best table namin sa inyo. Sinubukan kong hawakan ng mahinahon, sabi ko kay Ronan habang nagmamaneo kami palayo. Sila ang pumili ng escalation. Alam ko, sagot niya habang pinisil ang kamay ko. Pero ang sarap panorin kang humawak nito. Sa huli ay nai-leak online ang security footage at naging viral sa ilalim ng hashtags tulad ng number Instant Karma at number Wrong Woman. Ang 3 estudyante ay nakaharap sa academic probation at naging katatawanan sa campus. Para sa akin, natanto ko na ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagdomina sa iba, ito ay tungkol sa pagiging handa kapag dumarating ang confrontation at protektahan ang pinakamahalaga sa eksaktong tamang daming ng puwersa.